Nireveal na ni Genos mga tol ang tunay na pinagmumula ng kapangyarihan ni Saitama, inactivate na ni Kuseno ang genocide mode ni Genos, at eto na nga mga tol ang pinakahihintay natin, Genos versus Saitama. One Punch Man Chapter 160 at nagsimula nga to mga tol sa laban ni Genos kay Machine God Heartgear. Matinding aura nga agad ang pinakawalan ng dalawa mga tol, at sabi ni Kuseno, roaring Dragon Core daw agad ang ginamit ni Genos, at hindi niya nga raw agad dito inaasahan. Mula nga dyan makikita ang napakatinding sagupaan ng aura ng dalawa na talagang parang nagsusuper saiyan na nga si Genos mga tol, at iba na nga ang itsura ng mata niya. At sa tindi nga ng lakas nila mga tol sa sabayang suntok na ito, talagang wasak nga ang base ni Kuseno. At napatanong na nga lang ito kung saan ba napunta ang dalawang naglalaban na yon. Pero bigla na nga lang yumanig dyan, at paglingon niya nga sa may likod niya, nandyan na nga, at dyan pala nagbabanatan ng dalawa. Hawak nga ni Heartgear si Genos sa ulo, at babanatan niya nga ito ng napakatinding suntok mga tol. Pero bago nga tumama ang suntok mga tol, bigla na lamang napresyang si Machine God Heartgear. At dito nasabi ni Kuseno na yan daw pala ang plano ni Genos. Ang gamitin nga raw ang freezing core nito para pigilan ng pag-atake at tapusin nga sa Super Incinerate Cannon combo. At talagang napakagaling daw ng paggamit ni Genos ng mga teknik na yan. Pero mula nga dyan mga tol, bago pa mapakawala ni Genos ang Incinerate, bigla ngang tumama ang napakatinding suntok sa mukha niya. Nagawang mabasag mga tol ni Heartgear ang yellow na gawa ng freezing core ni Genos, at nakapagland nga siya dyan ng isang solid na suntok. Dagdag pa nga ni Kuseno, ganun pa man, hindi raw talaga gagana yan. Lagi nga raw ganyan yang si Genos kung saan mag-all out dito sa simula, tapos matatalo lamang. Yan nga raw na mga ginagamit na energy core ni Genos, pati na yung mga hindi niya nagagamit, naka-install din dyan kay Heartgear. Kasasabi niya pa nga lang daw dyan kay Genos na nag-gather niya na lahat ng battle data, kaya hindi ba raw naisip ni Genos na gagamitin niya yun sa kanya. Masyado raw itong walang alam. Pero mula nga dyan mga tol, biglang umatake ng napakabilis dyan yang si Genos. At tanong ni Genos, lahat ba raw talaga nakolekta ni Kuseno? Sagot nito, lahat nga raw talaga nakolekta niya, at lampas pa nga raw sa lahat-lahat ng mga nakita niyang si Genos. At yan nga raw ang weaponized characteristics ng lahat ng mga monster at ng mga superhuman sa mundong ito. Kasabay niyan mga tol, pinapakita si Heartgear habang ginagaya niya nga yung forma ni Bang. Dagdag ni Kuseno, yan nga raw ang example sa isa sa mga teknik ng mga S-Class Hero, at nag-gather niya nga raw yan at na-develop habang busy yang si Genos sa pagiging isang hero. Pero who knows, baka raw sakaling kayang makasabay niyang si Genos. Mula nga dyan mga tol, eto na, bakbakan na nga muli silang dalawa rito. Sabayang mga suntok nga ang pinapakawala ng dalawa habang patuloy ngang nagsasalita dyan ang mad cyborg na si Kuseno. Ang reaction speed nga raw ni Genos talagang lampas na sa isang human being ng napakataas, at patuloy pa nga rin daw talaga ang pag-angat nito. At sa combat category, ang brain nga raw niyang si Genos talagang narating na yung highest state sa history ng mga living being sa mundong ito. Pero yung si Heartgear nga raw nagpo-possess ng information processing capability para puli maintindihan ang advantage niya ni Genos at sirain nga ito. At dito mga tol, ipinapakita ang matinding ability niyang si Heartgear kung saan nagbabago-bago nga yung mga kamay niya dyan. Depende sa kung anong atake ang gagamitin niya kay Genos mga tol. Ang kabilang kamay nagtatransform sa espada, at ang kabila naman na-enhance nga mga tol para sa isang napakatinding suntok. At dito sinabayan nga ni Genos ang napakatinding suntok mga tol, pero napakabilis ni Heartgear, nandyan na nga agad siya sa may kabila. Pinalaki niya nga dyan ang matindang muscle niya sabay banat kay Genos mga tol. Pero napakabilis nga rin ni Genos at nagawa niya ang mailagan ang ataking yon. At dito nga sinabi ni Genos na hindi nga raw lahat na-gather niyang si Kuseno, dahil meron daw mga bagay na talagang hindi mame-measure ng data or number. Sagot ni Kuseno, meron daw talagang ganun, tulad ng mga pagpapadami at mga psychic power, dahil sa mga iilang tao o monster lang daw ang nakakagawa nun. Pero ang tinutukoy ba raw nito ang kay Saitama? Indeed, hindi niya raw talaga maintindihan specifically ang lakas ni Saitama. Kahit na nga raw dumana ito sa mga physical tests at analysis. Nangamba pa nga raw siya nung ang growth ni Genos na-stuck dahil sa impluensya ni Saitama. Gusto niya nga raw na matutuyang si Genos ng mga combat pattern sa iba't ibang mga kalaban nito, pero nadala nga raw ito sa paghanga niya sa lakas ni Saitama. Ang lakas nga raw na yun hindi kayang i-replicate. Sinubukan niya na nga raw itong i-integrate kay Drive Knight, pero ang resulta nga ay error. May uniqueness nga raw sa lakas na yun ni Saitama, pero bilang data parang ingay nga lang daw ito. At mas mabuti pa raw kung in-ignore na lamang ang lakas na yun ni Saitama. Sagot naman ni Genos, hindi ba raw talaga mare-replika yun? Isa ba raw talaga yung useless data analysis? Pero ngayon daw, talaga
talagang naiintindihan niya na. At parang nabigla nga dyan mga tol si Kuseno. At mula nga dyan mga tol nagkaroon ng flashback sa kung paanong naintindihan ni Genos ang lakas ni Saitama. Una talagang ginagaya nga mga tol ni Genos yung mga ginagawa ni Saitama. Yung lifestyle ni Kalbo, mga hobbies nito, pati na nga rin ang mindset niya. At pati nga ang pagbabasa ng manga ni Saitama ginaya rin ni Genos. Tinanong ni Genos yung mga manga o anime na sinusubaybayan ni Kalbo at agad niya nga itong in-order. Pinapanood niya na nga rito ang anime habang nasasabi niya na talagang mahal nga raw ang mga DVD na yan kahit nagamit na ito. Kaya maaaring may sikreto nga talaga dyan, kaya pinapanood nga itong mabuti ni Genos frame by frame. Pero sinasabi nga sa kanya ni Saitama na entertainment nga lang daw yan para sa kanya. At siguro hindi raw makakadagdag sa lakas ang panonood ng mga anime. Sabi naman ni Genos, si Saitama nga raw walang attacking Justice Soul Beam tulad ng pinapanood nilang yan. At sagot naman ni Kalbo, imposible nga raw yon. Pero dati nga raw talagang ginagaya niya at sinusubukan niya ang attacking yon. At talagang tumagos nga raw ito sa puso niya nung bata pa siya. At yan na nga napagtanto ni Genos mga tol, ang lakas na yun ni Saitama. At balik nga rito sa present kung saan ipinapaliwanag niya nga kay Kuseno, ang lakas nga raw ni Saitama, hindi lang daw si Saitama kundi lahat din ng mga tao nagmumula nga sa pangarap at sa mga gusto nila, which is nare-replicate nga raw sa puso ng bawat isa. Kaya kahit na gaano pa nga raw kadami ang nalikom na data niyang si Kuseno, wala nga raw talagang halaga yun kung walang puso ang pinagmumula nito. At ang pagbabago nga raw mula sa puso, yun nga raw talaga ang human strength. Pero dito sabi ni Kuseno mga tol, tingin ba raw ni Genos may puso ito? Ni wala nga raw yung memories niyang si Genos at alam nga raw ng mga cyborg na wala nga silang puso. At talagang naniniwala ba raw yung si Genos na isa siyang tao? Sagot nga lang dyan ni Genos mga tol, hindi nga raw siya katulad niyang si Kuseno. Naisip naman ni Kuseno rito mga tol na talagang hindi raw nagpapanik si Genos. Akala niya raw magiging desperado ito at mag-exit sa limit niya at magwawala nga ito completely. Kaya sabi niya nga rito kung ganun daw, gamitin raw lahat ni Genos lahat ng kapangyarihan niya. Tignan nga raw nila kung makikita nito ang sagot at harapin nga raw ni Genos ang kapalaran nito gamit ang free will niya. At dito mga tol, nakangiti nga si Genos habang naisip niya nga yung mga sinabi ni Saitama na pagtingin nga raw nito na matatalo siya, ipaubaya nga raw sa kanya dahil sa talagang patatalsikin niya nga raw lahat ng mga ito. Pumesto na nga rito si Genos mga tol habang nag-uumapaw nga ang enerhiya niya habang sinasabi niya dyan na talagang mananalo raw siya. Parating na nga raw talaga ngayon ang sensei niyang si Saitama, pero bago nga raw yun mangyari, siguradong mananalo siya. Sumugod na nga talaga si Genos mga tol, napakabilis niya nga dyan. Nagkakaroon na nga siya ng mga after image sa sobrang bilis niya, sabay nagbitaw nga siya rito mga tol ng napakaraming mga energy ball. Sinabayan nga rin niya ni Machine God Heartgear at dito talagang napakaraming mga sabayang atake ang pinakawala ng dalawa. Pero dito nga mga tol, biglang nandyan na sa may tabi ni Genos yang si Heartgear. Sabay sabi niya nga dyan na yung feelings daw hindi mababago yung difference ng power level. Sabay banat niya nga mga tol, giba ang lahat dyan, nakasalag nga si Genos pero sinundan pa nga ng Machine God ng isang matinding suntok. Bagsak muli sa loob ng laboratorio si Genos mga tol, sabay napakalakas na bagsak nga rin ang ginawa ni Heartgear. Nakailag naman si Genos mga tol pero mula nga dyan ipinakitang marami palang replika ang Machine God na yan. Napasabi nga si Kuseno na wag daw wasakin ang mga susunod na army na yan. Hindi ba raw sapat kay Genos ang 1-on-1 sa serial number 1 Heartgear na yan? At dito napapaisip nga si Genos na ano ba raw ang kailangan niyang gawin? Ano ba raw ang kailangan para malampasan ang AI weapon capability of infinite learning? Ano ba raw ang meron siya na wala ang mga ito? At habang sumusugod at lumalaban nga siya mga tol, talagang patuloy niyang iniisip. Hindi nga raw command prompt kundi will and tenacity. Hindi nga raw yung hindi makopya kundi yung survival instinct. Hindi yung calculation kundi yung emotion sa puso. Hindi records kundi memories. At yan makikita natin na talagang pilit na nilalabanan ni Genos ang mga Machine God Heartgear na yan. At naisip niya si Saitama at sinabing merong mga tao na hindi talaga matapatan at meron ngang nag-iisang tao ang kayang manalo sa ganito. Mas lalong tumindi yung laban mga tol at talagang dihado na nga si Genos sa dami ng Machine God. At sabi rito ni Kuseno sa 1-on-1 ang win rate ni Genos 1.1%. Sa 1v2 naman 0.2% at sa 1v3 talagang completely zero. Kaya talagang magpaalam na raw yang si Genos. At mula nga dyan dito, grabe yung mga tama ni Genos mga tol. Bugbog at talagang wala na nga siyang magawa sa mga Machine God Heartgear. Pero talagang patuloy niyang iniisip na mananalo siya. Alam niyang mananalo siya. Kailangan niyang maniwala
dahil kung hindi hindi niya ito mabibreak. Hindi niya nga raw maaalis ang limiter sa puso niya. At dito mga tol, itinodo na nga ni Genos habang sinasabi niya nga break it. Napakatindi ng kapangyarihang inilabas niya mga tol habang bigla nga siyang parang dumami. At yun nga mga tol, talagang dahil sa napakabilis nga ng galaw niya dyan. At dito isa-isa nga tinamaan ng suntok ang mga machine gun at talagang wasak nga ang tinatamaan dyan ni Genos. At dito makikita na talagang completely nawasak nga ni Genos ang mga machine gun hard gear. Pero marami pa nga mga natira kaya nagpakawala nga siya dyan ng mga energy ball. At kasunod nga niyan mga tol, dito ipinakitang natalo na nga si Genos. Hindi niya kinaya mga tol, mukhang nag-give up na nga yung katawan niya. At makikita natin na talagang malala nga yung mga tama niya, putol-putol na nga ang mga bahagi ng katawan niya. Sabi niya ni Kuseno, ayaw niya raw magtanong kung yan ba raw ang kapangyarihan ng puso. Talagang sobra-sobrang araw ang pinakita ni Genos base sa expectation niya, kaya talagang masaya nga raw siya. Isang araw itong milagro ng materialization na talagang 0% yung chance at talagang nagpapasalamat nga raw siya kay Genos. Kaya kung ganun, extract niya nga raw ang brain ni Genos at i-connect ito sa ibang mga machine. I-update ang mga ito para maging isang biological processing core na tinatawag na Genos. So grabe mga tol, dahil yung pinakitang lakas rito ni Genos, i-extract nga nitong si Kuseno at ilalagay sa mga robot niya. At nagtanong nga si Genos kung yan ba raw yung rason kung bakit niya ito ginawang cyborg. Sagot ni Kuseno, ang expectation niya raw hindi lamang para kay Genos. Isa nga lang daw ito sa marami niyang mga seeds. Gusto niya raw integrate ang parehong AI at human brain para makagawa nga siya ng isang ultimate weapon. Habang ipinapakita nga dyan mga tol, ang mga cyborg at ang mga machine gun na gawa niyang si Kuseno. Ang mga AI machine gun at mga human-like cyborg nagkalat nga raw sa mundo. At yun nga para mangolekta ng battle data. At dahil sa data na yun talagang mas lalo nga raw lumakas ng lumakas ang AI. Ang mga human cyborg naman daw lumakas din dahil sa kanilang mga human instinct. At ngayon nga raw sa mga puntong ito finally kompleto na ang pinakamalakas na machine gun sa history. Ito nga raw isang great calamity. Pag nakagawa nga raw siya ng marami nito talagang mawawasak ang mundo at marireset ito. Kaya magsaya nga raw yung si Genos dahil yung effort nga raw nito sa pag-resist sa kanya nag-serve nga bilang nourishment sa mga ambition niya. At dahil nga raw dyan wala nang sino man ang makakapigil sa kanya. So grabe mga tol, nasa plano pala talaga ni Kuseno ang ilabas ni Genos yung true potential niya o tunay na lakas niya. Dahil doon pagsasama-samahin nga ni Kuseno ang lahat at gagawin nga itong isang ultimate weapon. Ang pinakamalakas na machine gun na isang araw great calamity. Ang matindi pa dyan, i-update niya nga ito sa iba pang mga machine gun at mga cyborg niya. Kaya mukhang magiging kasing lakas nga rin ni Genos ang mga yun mga tol. Ang hindi ko lang sigurado mga tol, kung wala na ba talagang makakapigil kay Kuseno. Dahil mula nga dyan mga tol, ito na nga at tumatakbo na ng napakabilis ang pinakamalakas na kalbo. Sobrang bilis niya mga tol, grabe yung mga dinadaanan niya talagang wasak. Napakalayo ng base ni Kuseno pero tumatakbo nga ng napakabilis at straight yang si Saitama. Dumaan pa nga siya sa may bundok na to mga tol at talagang hindi nga siya umiiwas at talagang binubutas niya nga. At dito habang bitbit nga ni Kuseno aka Mad Cyborg yang si Genos, naramdaman niya nga na merong something na talagang papalipit nga sa kanila. Sinabi ni Genos na si Saitama Sensei nga raw yan at siguradong tapos na raw yang si Kuseno. Pero sabi niya ni Kuseno mga tol, hindi raw siya mamamatay. Alam ba raw nito kung bakit? Sagot niya nga sa tanong niya, yun daw dahil sa poprotektahan siya ni Genos. Una kailangan nga raw munang maging great calamity niyang si Genos. At ang pagkasilang araw ng great disaster na ito talagang mababago ang history ng mundo. Ito na nga raw si Machine God Genos at i-consume nga raw nito lahat ng mga data. At mula nga dyan mga tol, in 5, 4, 3, 2, 1 talagang nakumpleto nga ang update. Sabay activate nga mga tol ng genocide mode ni Genos. Kasabay nga rin yan talagang dumating na nga ang pinakamalakas na kalbo pero huli na nga ang lahat mga tol dahil sa na-update na nga ni Kuseno si Genos. Nakatalikod nga si Genos dyan mga tol habang tinitignan nga siya ni Saitama at biglang ang nagsalita sa screen si Kuseno. Binati niya nga dyan si Saitama at tamang-tama nga raw ang oras ng dating nito sa Dibu event. Tinanong ni Saitama kung okay lang ba si Genos at nabalitaan niya nga raw na yung si Kuseno ang mastermind at kung alam ba raw ni Genos ang mga nangyayari. Nagsalita nga lang ng Saitama Sensei yung si Genos habang nakatalikod. Lumalapit naman si Saitama at sinasabing mukhang pagod na nga raw si Genos.
Genos. At kung okay lang ba raw na hayaan na lamang na siya na mismo ang tumalo dyan kay Kuseno. At pagkatapos nga raw nun, kakain nga raw silang magkasama. Pero Saitama Sensei nga lang ang sinasabi dyan ni Genos. Kaya nagtanong nga dyan si Saitama kung ano ba raw yon. At kung ano-ano na nga mga sama-sama at mga hindi maintindihang salita ang mga sinabi dyan ni Genos. Seryoso nga lang si Saitama dyan mga tol habang nagpatuloy nga sa pagsasalita si Genos. At talagang hindi nga maintindihan kung ano mga ibig sabihin ni Genos mga tol sa mga pinagsasabi niya. Hanggang sa tuluyan nga siya ritong nawala sa sarili at patuloy pa nga rin siyang nagsasalita. Galit na galit nga siya dyan mga tol habang nakatayo nga lang si Saitama at nakikinig sa kanya. Hanggang sa nagwala na nga siya mga tol, lumipad nga siya kung saan saan at dito talagang babanatan niya na nga si Saitama. Habang sabi nga dyan ni Kalbo mga tol kung naririnig ba raw siya ni Genos. Sinalag nga ni Saitama ang suntok na yan at dito grabe napakalakas ng suntok ni Genos mga tol. Lubog nga yung sahig dyan at talagang napaatras nga si Saitama. Hindi pa nga tapos mga tol, sunod-sunod na suntok ang binitawan dyan ni Genos pero nakatayo nga lang dyan si Saitama mga tol at tinatanggap nga lahat ng mga suntok na yan. At biglang nagsalita si Kuseno at sinabing ang kalooban nga raw ni Genos nabago na. At unfortunately, ang young man Genos na nakilala ni Saitama wala na. At sasabihin niya nga raw kay Saitama na talagang hindi na raw ito makakabalik sa normal. Kaya magpaalam at mamatay na nga lang daw yang si Saitama. At dito mga tol, makikita natin na talagang patuloy nga lang ang pagbanat ni Genos kay Saitama habang nakatayo nga lang ito. At talagang tinatanggap lang mga tol ng pinakamalakas na kalbo ang mga suntok na yan ni Genos. At sabi nga dyan ni Saitama, ano ba raw ang pinagsasabi ni Kuseno? Nung makilala niya nga raw yung si Genos, alam niya na talagang delikado ito. Matalino nga raw ang doktor na yan pero nagkamali ito. At nagme-make sense daw ang lahat dahil sa tunnel vision na gusto nitong mangyari. At sa panel na to, itinuro niya pa nga si Genos mga tol. At sinabi niya ang essence nga raw ni Genos talagang hindi nawala. At dahil nga raw yun sa talagang hindi susuko si Genos. At talagang nakakasiguro nga raw siya doon. Sabi naman ni Kuseno, hindi raw yun mangyayari dahil yung gap intelligence nga raw nila talagang napakalaki. Kung ganun daw, bahala yang si Saitamang umasa sa pinanghahawakan niyang yon. At siguradong walang awa nga raw itong mabubugbog hanggang mamatay. Kaya gawin nga raw nito ang lahat sa mga natitirang oras niya. At dito grabe makikita natin ang lakas ni Genos mga tol kung saan talagang nag-uumapaw nga ito habang binabanatan niya si Saitama. Habang sinasabi ni Kalbo na gaya nga raw ng sabi niya talagang marami siyang oras. Huwag nga raw mag-alala yang si Genos, hindi raw kailangan itong magtigil. Gawin nga lang daw nito yung gusto niya. At isang napakatinding pagsabog nga mga tol yung nangyari dyan. Grabe mga tol, talagang hindi nga lumalaban si Saitama at nagpapaubaya nga lang siya. Pilit niya ang kinakausap si Genos hoping na sana makabalik nga talaga ito sa normal. Well, siguradong kahit nga hayaan lang talaga ni Saitama yang si Genos na bugbugin siya, walang mangyayari sa kanya. Alam na natin mga tol kung gaano katibay si Saitama. Baka mawasak na nga ang buong mundo pero si Saitama okay pa nga rin. Kaya eventually kahit na gaano pa kalakas ang ibato ni Kuseno kay Saitama hindi nga ito matatalo. Siguradong makakabalik sa normal si Genos mga tol at pag nagkataon siguradong yari na nga si Kuseno. So bali ayan na nga mga tol ang kabuuan ng video natin at syempre kung nagustuhan nyo nga huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!